Hi, magandang araw. Si Miss Jan po ulit ito at isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan ngayong araw. Ayan, welcome po sa ating bagong tambayan. Welcome sa ating bagong tahanan, mga kwento ni Miss J. Bago po natin simulan ang ating kwento ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners. Hi to Mary Tauring, to Gemma Skritat, Maricar Boyles, and also to Iris Joy Quales. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kwentong pag-ibig ni Celine at ni Raven. Kaya naman kung handa na kayo, ay tumutok na. Yumanig ang chandelier sa engrandeng mansyon ng mga Monteverde dahil sa tili ni Celine. Halos mabitawan ng mga kasambahay ang daladalang silver platter habang mabilis na nag-uunahan sa pag-akyat sa second floor ang kanyang mga magulang. Celine, what is it? May magnanakaw ba? May sunog? Hingal na bungad ng daddy niyang si Don Fernando. Bakas ang pag-aalala na mabilis ding napalitan ng pagkunot ng noo nang makitang nakatayo lang si Celine sa gitna ng walk-in closet niya. Namumutla at tila nakakita ng multo. Daddy! Cockroach! There was a giant flying cockroach! Mabilis na palusot ni Celine. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi pwedeng malaman ng daddy niya na ang ipinadala niyang balikbayan box sa charity mission niya kaninang umaga ay hindi ang mga designer clothes para sa mga nasalanta, kundi ang box na naglalaman ng kanyang shameful secrets. Ipis? Ipis lang, Celine, sisigaw ka na parang kinakatay? Singit ni Tita Victoria, ang kanyang madrasta na pumasok habang dahang-dahang naglalakad. May hawak pang wine glass at may mapanuyang ngiti. Lord, Fernando, ang aga-aga, stress na agad ang dala ng anak mo. Akala mo naman ay may ginagawang matino. Victoria, enough! Saway ni Fernando bago hinarap ang anak na puno ng diskumpiyansa. Celine, kailan ka ba magtatanda? I gave you that charity project to fix your image. Para naman hindi puro shopping at Instagram yung alam mo. It's a simple philanthropy task. But here you are screaming over a bug. You're 24, for God's sake. Grow up. Yumuko si Celine. Ramdam ang pait sa kanyang dibdib. Kung buhay lang ang mommy niya, siguradong yayakapin siya nito at tatanungin kung okay lang ba siya. Pero sa bahay na to, bawal ang pagkakamali. Ang mommy niya ang tanging nakakaalam na kahit mukha siyang spoiled brat, may mga butas-butas din siyang lucky panties na hindi niya kayang itapon. At ang mga panties na yon, kasama sa mga diary niya at ang retainer niya noong 2018 ay kasalukuyan ng naglalakbay patungo sa kung saang lupalop. Sumagi sa isip niya ang nangyari kaninang madaling araw. Dahil sa taranta niyang makarating sa photo op kasama ang mga news cameras, tinuro niya na lang sa mga tauhan ang dalawang magkaparehong brown box sa gilid ng pinto. Yan, iship niyo na yan sa sitio something. Quick, I have a brunch at 10. Kumpas niya habang nag-aayos ng stiletto. Hindi niya napansin na ang box na may relief goods label ay naiwan sa ilalim ng hagdan. Habang ang box na walang label pero punong-puno ng kanyang dignidad ang siyang binuhat ng mga courier. I'm sorry, Dad. I'll do better. Mahinang sabi ni Celine habang matalim ang tingin sa kanya ni Victoria na tila nagdiriwang sa bawat sermo na kanyang natatanggap. Nang makaalis ang mga ito, mabilis na nilock ni Celine ang pinto at denial ang number ng in-charge sa logistics ng kanyang foundation. Hello, Mang Joey? Yes, it's Celine Monteverde. Yung box na pinadala kanina, saang sityo ulit yon? Sityo Maligaya? Tanong niya habang kinakagat ang kuko sa sobrang kaba. At sino yung kukuha doon? Isang kagawad? Raven? Raven what? Dinig niya ang boses sa kabilang linya. Opo, Ma'am Celine. Na-receive na raw ni Kagawad Raven Castillo. Excited na nga po yung buong barangay para sa unboxing. Nanlamig ang buong katawan ni Celine. Unboxing? No way!
Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang utak. Hindi niya hahayaang maging viral scandal ang retainer at lucky underwears niya. Kung kailangan dumaan siya sa putikan, gagawin niya. Hindi ito para sa image niya sa publiko. Ito ay para sa kaligtasan ng kanyang natitirang dignidad. Maganda ka, Raven Castillo. Bulong niya habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. The heiress is coming for her box. And nobody, not even a hunk kagawad, or not, is going to stop me. Dito nagtatapos ang gabi ni Celine. Bit-bit ang isang maletang puno ng designer boots at isang determinasyong mas matindi pa sa kahit na anong sale sa mall. Hi my loves! Guess where your favorite heiress is heading? Nakapout si Celine sa harap ng kanyang iPhone 15 Pro Max habang nakaupo sa likod ng kanyang SUV. Naka-full glam makeup siya, oversized sunglasses, at isang sun hat na akala mo ay pupunta ng French Riviera. I'm going on a, let's call it a spiritual soul-searching journey. I need to reconnect with nature and, find my inner peace. No tags, no location reveals for now. Secret na muna, sabi niya sa vlog camera bago nag-off ng recording. Sa totoo lang, ang inner peace na hinahanap niya ay ang notebook na nasa loob ng kanyang maling box. Hindi pwedeng mabasa ng kung sino yung listahan ng mga top secret crushing/stalking list ko nung high school. And yung details tungkol sa... Naputol ang internal monologue niya nang biglang nag-vibrate ang phone niya. Incoming call? Daddy. Oh my God. Bulong ni Celine. Alam niya na kaagad. Nakafollow ang bruha niyang madrasta sa Instagram niya at siguradong nagsumbong ito. Hello, Dad? Celine, saan ka na naman pupunta? I heard you're going on a journey. In the middle of your philanthropy project? Are you out of your mind? Bulyaw pa ni Fernando sa kabilang linya. Dahil sa takot na baka mas lalong magalit ang daddy niya kapag nalaman na nag-disappear siya, napilitan siyang umamin. Dad, look, okay, I made a tiny microscopic mistake. Naipadala ko yung wrong box sa sitio Maligaya. I have to get it back because my notebook is there and it has sensitive family info. Natahimik ang kabilang linya bago sumabog ang galit ni Fernando. Anak ng... Celine! Do you know what will happen to our reputation kapag lumabas ang kahit na anong dumi ng pamilya natin? Go there and fix it! Now! At wag na wag kang babalik dito ng walang box na yan. Dalhin mo rin yung totoong relief goods. Ayusin mo yung kalat mo. Makalipas ang 5 oras, tila gusto nang mag-resign ng mga binti ni Celine. Wala siyang kasama. Alone, independent, at pagod na pagod. Nakasuot siya ng 5 pulgadang stiletto heels habang hinihila ang isang dambuhalang Rimowa na maleta na naglalaman ng mga totoong relief goods. At ang daan, hindi semento, kundi pilapil. Isang makipot at maputik na daan sa gitna ng palayan. Oh my goodness, what is the smell? Is this nature? Because nature smells like poop. Nandidiring sabi ni Celine habang pilit na binabalanse ang sarili. Bawat hakbang niya, bumabaon ang heels niya sa putik. At ang mas malala, may nakita siyang berdeng itim na bagay na sumabit sa dulo ng kanyang mamahaling sapatos. Is that a Carabao's? Oh my gosh! Mula sa malayo, dinig niya ang ingay ng isang megaphone. Mga kabarangay, mag-ready na kayo sa ating Facebook Live. Ito na ang unboxing ng relief goods mula sa Maynila. Transparency tayo dito, walang itatago. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Nakita niya sa gitna ng plaza ang isang malaking hunk, nakasando lang ng puti. Pawisan ang matipunong balikat at may hawak na cutter. Si Raven. Nalaslas na nito ang tape ng kanyang box of secrets. Hoy mister! Bitawan mo yan! Sigaw ni Celine habang nagtatangkang tumakbo sa pilapil. That is a private property, do not trespass! Lumingon si Raven. Kumunot ang noo sa nakitang babaeng mukhang naliligaw na rampa model sa gitna ng bukid. Sino to? Miss, bawal dito ang rampa. May unboxing kami. I said stop! Dahil sa bigat ng maleta at sa dulas ng putik, biglang nawalan ng balanse si Celine. Ah! Tumagilid siya. Bit-bit ang malaki niyang maleta
Akala niya ay tuluyan na siyang babagsak sa putikan sa gitna ng palayan. Pero bago pa tumama ang mukha niya sa lupa, isang pares ng matitigas at mainit na braso ang sumalo sa kanya. Napapikit si Celine. Amoy detergent, amoy araw, pero amoy lalaki. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang seryoso at gwapong mukha ni Raven na nakatitig din sa kanya habang magkadikit ang kanilang mga katawan. Sa gitna ng mabahong amoy ng kalabaw at ingay ng mga batang nanonood, tila huminto ang mundo ni Celine Monteverde. Nanigas si Celine sa posisyon niya. Sa sobrang lapit ng mukha ni Raven, nakita niya ang bawat detalye nito. Mula sa matangos na ilong hanggang sa panga nitong tila hinubog ng sining. At ang mga braso, pakiramdam ni Celine ay nakasandal siya sa dalawang matigas na puno ng nara. Hindi niya sinasadyang mapahaplos sa matipunong dibdib ng lalaki habang nakakapit siya dito para balansehin ang sarili. Oh my God, is this real? Walang filter tong abs na to? Pogi. Mahinang bulong pa ni Celine. Na tila nawala ang dila sa sobrang pagkamangha. Nakatingala siya kay Raven at habang ramdam niya ang init ng katawan ng binata, muntik na siyang mapapikit sa kilig. Sarap. Anong sabi mo, miss? Tanong pa ni Raven. Kumunot ang noo habang nakatitig sa socialite na parang timang na nakahawak sa kanyang dibdib. Nagising ang diwa ni Celine nang dumako ang paningin niya sa balikat ni Raven. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na tela, ang kanyang limited edition Hermes silk scarf. Pero hindi ito nakatali ng maayos. Nakakuyom ito at basang-basa ng pawis habang nakasampay sa balikat ng lalaki. Ang silk scarf ko! Halos mabasag ang eardrums ni Raven sa tili ni Celine. Mabilis siyang kumala sa pagkakasalo ni Raven at muntik na siyang ma-out of balance ulit sa putikan habang itinuro ang scarf. That worth 50,000 pesos? 50,000! Tapos gagawin mo lang basahan? Kinuha ni Raven ang scarf sa balikat niya at kampanting ipinunas ulit sa liig niya habang nakatingin kay Celine. Eto, akala ko basahan, miss. Pero masyadong manipis. Hindi makakasipsip ng pawis ng taong nagtatrabaho. Sa totoo lang, ang hirap gamiting bimpo, madulas. Bimpo? Namuti ang mga mata ni Celine. That's pure silk from France. It's not meant for your kilikili sweat. Miss, ikaw ang nagpadala nito sa amin, diba? Relief goods. O heto, gumaan yung pakiramdam ko. Na-relief yung init ko. Effective naman pala. Pambabara ni Raven habang may nakakalokong ngisi. It's not relief goods. That's my box of secrets. Give it back to me. Akmang lundag na Celine para hablutin yung box sa mesa. Pero huli na ang lahat. Napatingin siya sa gilid at doon ay mas lalong gumuho ang mundo niya. Ang kanyang beige na shaping underwear. Yung pang-ipit ng taba ay hawak-hawak na ng dalawang bata. Tumatakbo ang mga ito sa gitna ng plaza habang iwinawagayway ang underwear na parang banderitas. Uy, tignan nyo! Ang lupit ng saranggola ni Kagawad! May 2 butas! Saad pa ng isang bata. Give that back! That's my girdle! Sigaw pa ni Celine pero mas mabilis ang mga bata. Hinarap niya si Raven. Usok na yung ilong sa galit. Look what you did! Pinagpipiyastahan ng buong barangay yung dignidad ko! Kumuha si Raven ng isa pang item sa box. Ang kulay pink na butas-butas na panty ni Celine. Itinaas niya ito gamit ang 2 daliri na para bang ine-examine ang ebidensya sa krimen. Relief goods ba to o pang mitsa ng gasera? Sa dami ng butas nito, feeling ko kahit lamok, mahihiyang pumasok dito. It's vintage and it's lucky. Give it back to me, you jerk! Hablot pa ni Celine pero mabilis itong itinaas ni Raven. Sinasamantala ang height differences nila. Vintage. Sa aming mga taga-sityo, basura ang tawag dito. Biro pa ni Raven bago may kinuha pang isa pa, isang maliit na plastic case. Binuksan niya ito at tumambad ang retainer ni Celine. At eto, akala ng mga bata, fossil ng dinosaur na may naiwang relic ng pagkain. Ano to, miss? Artifact? That's my retainer and that's not a fossil. It's from 2018. Depensa ni Celine
bagamat pulang-pula ang mukha niya sa kahihiyan. Doon na nga lang tayo sa 2018, miss. Masariwa pa siguro to nun. Hirit pa ni Raven habang tumatawa, dahilan para magtawanan din ang mga marites na nakapaligid. Napaiyak na si Celine sa sobrang asar. I hate you! I hate this place! Give me my box! Hindi pwede. Seryosong sabi ni Raven. Biglang nag-iba ang aura. Sa amin, kapag may dumating na box, kailangang dumaan sa tamang proseso. At dahil mukhang hindi mo naman kailangan ng relief at mukhang kailangan mo ng lesson, i-hold ko muna to. Hinarap ni Celine ang kagawad. Hindi alintana ang tae ng kalabaw sa sapatos niya. Miss, bago ka mag-hysterical dyan, tignan mo muna tong iba. Baka vintage din yung tawag mo dito. Sabi ni Raven, sabay dukot sa ilalim ng box. Inilabas niya ang high-heeled platform boots na may balahibo ng manok. Hala, Diyos ko po! Sabay-sabay na pagsinghap ng mga matatanda sa gilid. Agad tinakpan ni Aling Marites ang mga mata ng apo niya. Huwag kang titingin, Totoy. Gamit yata yan ng mga maligno. Bulong ng matanda habang napasign of the cross. It's not for malignos. It's high fashion. Saad pa ni Celine, pero parang wala siyang kakampi. Mas lalong lumaki ang butas ng ilong ni Raven sa tawa nang makuha niya ang susunod na item. Isang battery-operated na face massager na hugis talong at kulay purple. Sa sobrang luma, nagbabibrate ito ng kusa habang hawak niya. Ay, gumagalaw! Saad ng mga tao. Nag-atrasan ang mga marites habang si Raven naman ay kunot noong tinitignan ang nagbabibrate na gadget. Miss, anong klaseng vibration to? Pang-masahe ba to o parang kailangan natin tong basbasan ng holy water? Saad pa ni Raven habang pilit na pinapatay ang switch. It's for my jawline. Para magka-V-shape yung face ko. Give it to me. You ignorant hunk. Sagot pa ni Celine. Habang nanlalambot ang tuhod ni Celine sa gitna ng kahihiyan, napako ang tingin niya kay Bantay. Ang asong nakasuot ng kanyang designer pink headband na ginagamit niya tuwing nag-a-apply siya ng skincare. Akala ni Celine ay namamalikmata lang siya, pero dahan-dahang tumingin sa kanya ang aso. Itinaas ang isang kilay at kumindat bago humikab ng malapad. Is that my designer headband? And did that dog just wink at me? Ah, si Bantay. Bagay sa kanya, 'di ba? Ngisipan ni Raven. Ginawang leash ng bata. At least yung aso, alam kung paanong pahalagan yung vintage mo. Kesa naman itambak lang sa box. And my suitcase! Where is my other suitcase? Biglang naalala ni Celine ang dambuhala niyang Rimowa. Lumingon siya at nakita ang maleta niya sa gilid ng pilapil. Ginagawa na itong upuan ng isang matandang nagbabalat ng kawayan. Dahil sa bigat ng maleta at sa putikan, unti-unti na itong lumulubog at ang putik ay pumapasok na sa zipper. May Rimowa! That's a 100,000 suitcase! Halos maglupasay si Celine sa dumi. Hindi na nakapagpigil pa si Celine. Hinalughog niya ang kanyang LV sling bag at nilabas ang isang folder na may gold clip. Iniharap niya ito kay Raven nang may otoridad. Listen here, Mr. Kagawad. I brought the real relief goods. Nandun sa maleta na inuupuan ni Lolo. Now, I want you to sign this public service delivery report. Give me back my box and I will be out of this stinking place ora mismo. Tinignan lang ni Raven ang folder na tila ba isa na itong listahan ng utang ng sari-sari store. Pirma? Bakit ako pipirma? Dahil yan ang proof na nag-deliver ako. My dad needs that signature. Dahan-dahang tumayo si Raven. Ang height niya ay sapat na para mapatingala ulit si Celine. Ibinaba niya ang box sa harap nito. Miss, sa sityo Maligaya, hindi kami basta-bastang tumatanggap ng tulong. At etong box, technically, amin na to. Ipinadala to sa amin as goods, 'di ba? So bakit ko isasauli yung donasyon mo? Donasyon? Buhay ko yan, no? My diary, my lucky undies. Patunayan mo muna sa amin na marunong kang makisama sa mga tao dito bago mo makuha tong box. Hindi dahil mayaman ka, pirma lang tapos na. Sa amin, ang pirma, pinaghihirapan. Seryosong sabi pa ni Raven, pero may mapanuksong kislap sa mga mata. Bina-blackmail mo ba ako, ha? Naniningkit ang mga matang saad ni Celine. Biglang umiti si Raven, isang ngiting nakakatunaw pero nakakairita din. Hindi, bibigyan lang kita ng tour.
1 linggong immersion. Kapag napatunayan mong hindi ka lang puro social media na yan, ibibigay ko ang box mo at pipirmahan ko ang papel mo. Nalaglag ang panga ni Celine. Excuse me? You want me to do what? Gumisilang si Raven. Inihanda ang kanyang boses. Itinaas ang megaphone at sumigaw sa buong plaza. Mga kasityo, welcome natin ang ating new volunteer. Welcome to Sityo Maligaya, kung saan ang puso mo siguradong liligaya. Sabay-sabay na sabi at palakpakan ng mga tao. Anong liligaya ang puso? Aatakihin yata ako dito eh. Bulong ni Celine sa sarili habang nakatingin sa putikan, sa asong kumindat sa kanya at sa gwapong asungot na kagawad na hawak ang kanyang dignidad. O ano, Miss Celine Monteverde, ready ka na bang lumigaya? Hamon pa ni Raven. Napatingin si Celine sa kanyang rimowa na lalong lumulubog sa putik. Fine, 1 linggo lang, but if my nails break, I'm suing this entire place. Madaling araw pa lang, binulabog na ang panaginip ni Celine ng isang tunog na mas masahol pa sa alarm clock ng iPhone niya. Ang tilaok ng manok na parang may megaphone sa tapat mismo ng bintana. Gising na, Miss Socialite. May date ka pa. Bumukas ang pinto at iniluwa si Raven. Nakashorts lang ito at sando na hapit sa kanyang abs. May dalang kape sa basong plastik na kulay green. Ang sikat ng araw sa labas ay tumatama sa pawisan niyang balikat. Dahilan para mapalunok si Celine habang nakabalot pa sa kanyang sutlang kumot. Ano ba yan, Raven? Anong date? It's still too early. Inis na reklamo ni Celine. Pilit nilalabanan ang urge na titigan yung balikat ng binata. And why are you so shiny? Ano yan? Baby oil? Anong baby oil? Pawis to, miss. Sa probinsya, ang tawag dito, badge of honor. Biro pa ni Raven sabay lapag ng kape. Mag-ayos ka na. Kanina pa naghihintay si Junior sa labas. Junior? Who's Junior? Is he your assistant? Junior is the buffalo. Siya yung boss mo ngayong umaga, ang hari ng bakuran. Ngisi pa ni Raven. Nakatayo si Celine sa gitna ng bakuran, suot ang kanyang Chanel rain boots na ngayon ay puno na ng putik at ang kanyang oversized sun hat. Hawak niya ang isang walis tingting at isang dustpan na gawa sa pinutol na lata ng biskit. Raven, I told you, tinitignan ako ng masama ng Junior na yan. Sinasadya niya talaga, I swear. Saad pa ni Celine habang nakaturo sa dambuhalang kalabaw na prenting nakahiga sa putikan. Nandyan yung target mo, Celine. Turo ni Raven sa likuran ni Junior. Isang tumbok ng preskong dumi ng kalabaw na umuusok pa sa init. Gusto mo ng perma at yung box mo, diba? Linisin mo yan. Isang tumbok, isang step closer sa box mo. Ew! Are you kidding me? Umuusok pa yan, no? Para siyang chocolate lava cake na galing sa impyerno. Nandidiring saad pa ni Celine. Sinubukan niyang lapitan ang dumi ng dahan-dahan, parang naglalakad sa red carpet. Pero dahil sa dulas ng boots niya, bigla siyang napaslide sa putikan. Oh my God! Sa takot na bumagsak sa dumi, mabilis siyang kumapit sa kung anong mahawakan niya. Na matipunong bewang pala ni Raven na nasa likod niya lang pala. Napasubsob ang mukha ni Celine sa dibdib ng binata. Amoy kape at amoy bagong ligong sabon nito. Miss, kung gusto mo akong yakapin, sabihin mo lang. Hindi yung gumagawa ka ng eksena sa harap ni Junior. Bulong pa ni Raven sa tapat ng tenga niya. Ang barakong boses nito ay parang kuryenteng gumagapang sa likod ni Celine. What? No way. I was just trying to balance, okay? Palusot pa ni Celine habang pilit na itinutulak ang dibdib ni Raven pero hindi naman siya bumibitaw. Saka ba't ba ang tigas mo? Matigas talaga ako, Celine. Sanay sa trabaho. Hindi tulad ng mga sapatos mong pang-mall. Hirit pa ni Raven bago sa binitawan. O ano? Iiyak na ba yung prinsesa? I'm not going to cry, no? Monteverde ako. Kayang-kaya kong linisin yung chocolate fudge na yan. Inis na binuhat ni Celine ang dustpan. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Habang sinusubukan niyang isalok ang dumi, biglang gumalaw yung buntot ni Junior. Ang buntot na puno ng putik at tumama mismo sa pisngi ni Celine. Raven! Bulag na ako! Sirang-sira na yung skincare ko! Humagalpak ng tawa si Raven habang yung mga bata sa paligid ay nagkakansawan. Kinuha ni Raven ang 50,000 pesos na silk scarf na nasa bulsa niya at dahan-dahang lumapit kay Celine.
Hinawakan niya ang baba ng dalaga at dahan-dahang pinunasan ang pisngi nito gamit ang mamahaling tela. Napatahimik si Celine. Ang seryosong tingin ni Raven ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. "Huwag kang malikot. Sayang naman tong scarf mo kung hindi malilinis yung mukha mo." Malambing na sabi pa ni Raven. "Gagamitin mo talaga tong scarf? Pampunas sa mukha ko?" Mahinang tanong ni Celine na nalunod na sa titig ng lalaki. "Bakit hindi? Mas mahalaga naman yung mukha mo kaysa sa kahit anong tela, 'di ba?" Raven winked, yung kindat na nakaka-overdose sa kilig. Bago pa makasagot si Celine, biglang tumahol si Bantay mula sa malayo. Suot pa rin yung pink headband at tila nakikisali sa tawanan. "Tumigil ka nga, Raven," sigaw pa ni Celine. Namumula ang mukha bago muling hinarap si Junior. "Fine, Junior. Magtutuos tayo." Habang naglilinis si Celine, nang nanginginig ang kamay, hindi niya alam na si Raven ay nakasandal sa puno. Pinapanood siya ng may lihim na ngiti. "Liligaya din yung puso mo dito, Celine. Hintayin mo lang." Katatapos lang ni Celine sa Fudge project niya kay Junior nang hatakin siya ni Raven papunta sa isang sapa sa dulo ng barangay. "Raven, wait! Why are we here sa creek? Magsiswimming ba tayo? Wala akong dalang bikini, no?" Reklamo ni Celine habang pilit na tinatalon yung mga bato para hindi mabasa yung boots niya. "Anong swimming? Tanghalian yung kukunin natin. No fish, no lunch." Sagot ni Raven sabay abot sa kanya ng isang mahabang kawayan na may tali at kawil. "O ayan, mamingwit ka." "Bingwit? Are you serious? I buy my fish sa supermarket, Raven. Yung fillet at walang mata," saad ni Celine. Pero nang makita niyang seryoso si Raven na nagsisimula ng mag-set up, napabuntong hininga na lang siya. "Fine. How do I do this?" "Dapat may pain. O heto," sabi ni Raven sabay abot ng isang maliit na lata. Nasilip ni Celine ang loob. "Oh, Raven, may mga gumagalaw na spaghetti sa loob. They're brown and parang slimy." "Uod yung tawag dyan, Celine. Hindi yan pasta. Ikabit mo sa kawil mo para kumagat yung isda." "No way! I'm not going to touch those. Ang creepy ng mga yan." Halos mag-stunt double si Celine sa pag-iwas. "Bakit hindi na lang natin gamitin yung scarf ko as a net? At least, it's a designer. Baka mahiya yung mga isda at kusa silang tumalon doon." Hagalpak sa tawa si Raven. "Miss, kahit gold pa yung net mo, kung wala kang pain, walang kakagat. Halika na dito." Lumapit si Raven sa likuran ni Celine. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng dalaga para ituro ang tamang paghawak sa kawayan. Dahil sa sobrang lapit nila, ramdam ni Celine ang init sa katawan ni Raven. Amoy dagta at amoy araw ang binata, pero sa ilong ni Celine, parang kasing amoy ng perfumes sa rastans ang lalaki. "Hinga ng malalim, Celine. Huwag kang malikot." Bulong pa ni Raven, malapit sa tenga niya. Ang boses nito ay parang kumikiliti sa dalaga. "I'm trying, pero ang likot ng uod, Raven." Mahinang sabi pa ni Celine. Nanginginig ang boses niya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lapit ng mukha ni Raven sa leeg niya. Nang sa wakas ay maihagis nila ang kawil, naupo sila sa isang malaking troso. Tahimik ang paligid. Tanging huni lang ng mga ibon at agos ng tubig ang madidinig. "Raven," panimula ni Celine. "Ba't ka ba nandito sa probinsya? I mean, look at you. You're smart. Well, okay, pogi ka na. You could be a model or a CEO sa Maynila." Tumingin si Raven sa kanya. Nawala ang pang-aasar sa mga mata nito. "Minsan, mas masarap ang buhay sa lugar kung saan kilala mo yung lahat ng tao, Celine. Hindi yung puro building ang nakikita mo, pero wala kang makausap ng totoo." Biglang gumalaw yung bingwit ni Celine. "Raven, something's pulling. It's heavy. Oh my God, baka pating to." "Hilahin mo, wag mong bibitawan," saad pa ni Raven. Sa sobrang excitement at taranta, napatayo si Celine sa troso. Pero dahil madulas ang kahoy, nawalan siya ng balanse. "Ah!" Imbis na isda yung mahuli, si Celine yung nahuli ni Raven. Sabay silang natumba sa damuhan. Ang dalaga ay nasa ibabaw ng binata, habang ang kawayan ay tumalsik sa kung saan. Nagkatitigan sila. Ang buhok ni Celine ay nakalaylay sa mukha ni Raven. Ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Sa gitna ng sapa, habang basang-basa ang dulo ng damit nila, tila nawala ang lahat ng inis ni Celine. "Celine." Mahinang tawag ni Raven. Ang kamay nito ay dahan-dahang humahawak sa bewang ng dalaga. "Ano?" Halos pabulong na sagot ni Celine.
hindi makaalis sa kanyang posisyon. Yung bingwit mo, nakahuli ng bota ni Lolo. Saad ni Raven sabay turo sa tubig kung saan lumulutang yung isang lumang bota na sumabit sa kawil ni Celine. Kainis ka talaga, Raven Castillo! Saad ni Celine bago sa tumayo at namumula ang mukhang naglakad papalayo. Pero may lihim na ngiti sa mga labi. Natapos ang kanilang tanghalian na tuyo at nilagang saging lang ang ulam dahil bota ang nahuli ng ating heiress. Pagdating ng gabi, akala ni Celine ay makakapag-rest na ang kanyang beauty. Pero nagkamali siya. Birthday ni Totoy at ang buong sityo Maligaya ay tila naging isang dambuhalang outdoor buffet na may kasamang disco lights. Isang survival test para sa isang socialite na tulad ni Celine. Nagsimula ang lahat nang iabot ni Raven ng isang maliit na baso na may bula-bula pa. Celine, bawal ang juice lang dito. Welcome drink natin to, pampatibay ng loob. Hamon pa ni Raven. What is this? Apple cider? Ang dark ha? Tanong pa ni Celine bago tinungga yung baso ng walang kaba. Isang segundo, dalawa. Ah! Raven! My throat is on fire! Bakit lasang bakal na may sipa to? Halos magliyab ang esophagus ni Celine. Red horse yan, Celine. Beer na mga tunay na barako. Tawa ni Raven habang pinapanood si Celine na pinapaypayan ang dila gamit ang kamay. I think I can see my ancestors, Raven. Is this what you drink? No wonder ang tigas ng mukha mo. Manhid na siguro yan sa espiritu ng kabayo. Dahil sa sipa ng beer, biglang uminit ang pakiramdam ni Celine. Tamang-tama naman dahil inilatag na ang dambuhalang boodle fight sa mahabang mesa. Wait, nasan yung mga utensils? The spoon, fork? Bakit puro leaves lang to? Saad pa ni Celine nang makitang walang kubyertos. Dito sa sityo, ang kutsara mo ay kamay mo. Magkamayan tayo, Miss Socialite. Saad pa ni Raven sabay subo ng isang dakot na kanin. Dahil sa impluwensya ng beer, lumaban si Celine. Fine, I'll do it. It's like organic eating, right? Pero dahil sa mahaba niyang fake nails, ang bawat dakot niya ng kanin ay sumasabit sa ilalim ng kuko habang hirap na nilalantakan ng lechon. At dahil si Raven ay sadyang mapang-asar, kumuha ito ng isang mangkok ng mainit na sabaw na kulay dark green at may mga laman loob. Celine, subukan mo to. Ito yung specialty dito. Huwag kang puro lechon, pampabata to. Dahil nasarapan sa unang tikim, humirit pa si Celine ng pang-5 kutsara. Alam mo Raven, masarap to. Medyo mapait pero may kakaibang lasa. Parang herbal soup na expensive. Parang matcha. Sakto namang dumaan yung isang matanda. Ay iha, buti nagustuhan mo. Malinis yan. Kanina lang kinuha sa loob ng bituka nung kambing ni Mang Isko. Napatigil ang mundo ni Celine. Dahan-dahang nalaglag ang kutsara sa mangkok. Teka, bituka? Ibig sabihin, yung lagayan ng... yung bago lumalabas na dumi? Oo, yung apdo. At yung kinain nilang damo na malapit ng maging poop. Ngisi pa ni Raven. Raven, nakakainis ka! Akala ko ba exotic herbal soup lang to? Uminom ako ng... Oh my God! Pero bago pa siya masuka, biglang tumunog ang pamilyar na taktak ng remix ng Budots. Dahil tipsy na, biglang nag-iba yung aura ni Celine. Wala nang hiya. Hoy Celine! Huwag kang umangawa dyan, sayaw tayo! Hamon ni Aling Marites na gumigiling na sa gitna. Naningkit ang mga mata ni Celine at biglang bumalik yung pagka-English. Okay, Aling Marites. You want a dance-off? I'll show you how a Monteverde parties. Excuse me everyone, move over. Itinaas ni Celine ang laylayan ng kanyang silk dress at sa harap ng buong sityo Maligaya, nagbudots ang ating heiress ng naka-stiletto heels. Hagalpak sa tawa ang buong barangay. Doon sa gitna ng usok ng inihaw, amoy ng papaitan at ingay ng budots, nakita ni Raven ang isang side ni Celine na mas masarap kasama kesa sa mga socialite na nakilala niya. Pag-uwi nila, ang ingay ng budots ay napalitan ng marahang kuskos ng gitara ni Raven sa hagdan. Doon, naging seryoso ang gabi. Hanggang sa bumagsak ang balita tungkol kay Isabela, kinaumagahan. Isang balitang mas mapait pa sa papaitan. Paris pala, socialite din, bulong ni Celine. Tignan natin kung makapagbudos yung Isabela na yan kapag nasubsob siya sa putikan. Mula sa malayo, nakita niyang papalapit si Raven na may dalang tubig at nakangiti. Pero imbis na kiligin, inirapan siya ni Celine. Don't talk to me, Raven Castillo. Magtrabaho ka na dun sa jowa mong taga-Paris. I'm going to the field. Huwag mo akong susundan.
Naiwan si Raven na tulala. Ha? Anong kinalaman ng Paris dito? Samantalang si Celine ay naglalakad papalayo habang nanggagalaite. Kaya pala special yung treatment sa akin kasi sanay siya sa mga katulad ko. Akala mo uunahan kita. Mag-aararaw ako kahit masira yung kuko ko. Mataas na ang sikat ng araw pero mas mataas yung pride ni Celine Monteverde. Habang ang ibang socialite ay nasa spa, si Celine ay nasa gitna ng bukid, pilit na itinataboy ang selo sa pamamagitan ng pag-aararo. Junior, move! Sinasadya mo talaga eh! Saad pa na Celine pero sa isang malakas na hila ni Junior, sumabit ang kamay ng dalaga sa magaspang na kahoy ng araro. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa dulo ng daliri ni Celine hanggang sa kanyang buong braso. Hindi lang kasi basta nabali ang acrylic nails niya. Nadamay ang tunay niyang kuko at napunit ang balat sa ilalim nito. Ah! Raven! Masakit! Napaupo si Celine sa putikan at nanginginig ang buong katawan. Hindi na ito arte. Nanlalabo ang paningin niya dahil sa sakit. Agad na tumakbo si Raven patungo sa kanya. Celine! Anong nangyari? Natatarantang kinuha ni Raven ang kamay ng dalaga at nakita ang dugong mabilis na humahalo sa putik. Walang sabi-sabing binuhat ni Raven si Celine na parang isang prinsesa at dinala sa silong ng isang malaking puno ng mangga. Inilapag niya ito ng dahan-dahan. Kinuha ni Raven ang silk scarf na Celine na nakasabit sa bag nito at walang pag-aalinlangang ginamit para ibalot sa nagdurugong daliri ng dalaga. Raven, may scarf! Mahal yan! Mahinang bulong pa ni Celine habang humihikbi. Mas mahal ka kaysa sa tela na to, Celine. Tumahimik ka na muna. Seryosong saad pa ni Raven. Sa puntong yon, mas lalong naiyak si Celine. Hindi lang dahil sa hapde, kundi dahil sa pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya. Shh, tahan na. Malinis na to. Hindi ito mai-infect. Bulong pa ni Raven. Hinawakan niya ang kamay ni Celine ng sobrang ingat. Dahan-dahan niyang hinipan ang daliri ng dalaga para mabawasan ang hapde. At bago pa ito makapagsalita ay marahang hinalikan ni Raven ang dulo ng kanyang nasugatang daliri. Napatigil sa pag-iyak si Celine. Parang nawala ang kirot at napalitan ng kakaibang pakiramdam. Tulala siyang nakatingin kay Raven habang ang mukha niya ay basa pa rin ng luha. Rav! Oh my God, Rav! Is that you? Isang matinis at eleganteng boses ang bumasag sa mahiwagang sandali. Mabilis na napabitaw si Raven at napalingon sa kalsada. Doon, nakatayo ang isang babaeng morena, matangkad, at suot ang isang linen jumpsuit na may Parisian chic. Amoy mamahaling perfume ang dala ng hangin na dumating kasabay niya. Isabella, bulong ni Raven sabay tayo para salubungin ang bagong dating. Rav! Babe, I'm back! I missed you so much! Mabilis na yumakap ang babae kay Raven at hinalikan ito sa pisngi. Naiwan si Celine sa ilalim ng puno. Bit-bit ang balot na daliri at ang pusong parang mas nasugatan pa kesa kanyang kuko. Pinanood niya si Raven na lapitan ng babae. Aba, mas matangkad lang siya at mas morena. Sabi ni Celine at sa loob-loob niya. Pero mas maganda pa rin ako. Kahit duguan ako pa rin yung mas Diyosa. Binalikan sila ni Raven kasama si Isabella. Celine, si Isabella. Isabella, si Celine. Yung volunteer dito. Tumingin si Isabella kay Celine mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pang-iinsulto. Oh, the volunteer. Why is she so messy, Rav? And is that a silk scarf on her dirty hand? What a waste. Ngumiti si Isabella pero kitang-kita ni Celine ang pagkamaldita sa mga mata nito. Bilang isang socialite, alam ni Celine ang amoy ng kalaban. Naningkit ang mga mata ni Celine. Pinahid niya ang natitirang luha at tumayo ng tuwid kahit kumikirot pa ang kamay. It's called hard work, Isabella. Hindi lahat dito, puro porma lang. Right, Raven? Tinitigan ni Celine ng diretsyo si Isabella. Aba, magtutuos tayo kung ganyan ka makatingin, Isabella. Akala mo ikaw lang yung marunong magmaldita. Welcome to the jungle, girl. Naiwan si Celine sa kalsada. Nakatingin sa papalayong motor ni Raven kung saan naka-backride ang Parisian na si Isabella dahil may pupuntahan daw sila. Nanggagalaiti siya. Totoy, look. Isang sampa lang nung Isabella na yan, parang lintana kung makakapit kay Raven. And did you hear her, babe? In this economy? Talak pa ni Celine habang pinapaypayan ng sarili gamit ang kamay. Bantayan daw kita, ate ganda, sabi ni Kuya Raven. Baka daw mapulikat ka po sa sobrang kaartehan. Inosenteng sagot pa ni Totoy. What? Me? Maarte?
Halika dito, Totoy. Isasabit natin lahat ng banderita sa sityo nyo. So that kagawad na hindi ko sa kailangan. Sinugod na si Lynn ang plaza. Kahit nagdurugo ang daliri na nakabalot pa rin ng silk scarf, kinarir niya ang pagkakabit ng dekorasyon. Celine anak, tama na yan, gabi na oh. Baka mapuyat yung beauty mo. Awat ni Aling Marites. No, Tita Marites, this is my aesthetic vision. Itong blue na banderitas, dapat pantay sa yellow. At bakit parang itong bulaklak hindi fresh? Parang yung taga-Paris na yun, mukhang lantana. Gigil na sagot ni Celine. Gabi na pawis si Celine pero ayaw tumigil. Maya-maya, narinig niya ang ugong ng motor. Huminto ito sa likuran niya. Oh, akala ko ba volunteer ka lang? Bakit parang balak mo nang maging mayor ng sityo sa sipag mo? Asar pa ni Raven pagkababa ng motor. Wala na si Isabela. Whatever, Raven, I'm busy. Huwag mo akong kausapin. Baka ma-infect pa tong sugat ko sa presensya mo. Irap ni Celine habang nakatayo sa isang upuan para mag-abot ng dekorasyon. Grabe, ang sungit naman po. Bakit? Dahil ba isinama ko si Isabela? Selos ka. Bumili lang kami ng papremyo sa bayan. Lapit pa ni Raven, nakangisi na naman ng loko. Selos? Hello, I'm a Monteverde. Wala yan sa vocabulary ko. Dun ka na sa babe mo. Bakit ka pa ba bumalik? Wala ka bang Parisian duties? Galit ka nga. Tawa pa ni Raven. Hinawakan niya ang paan ng upuan ni Celine. Bumaba ka na nga dyan, baka mahulog ka. Isisi mo na naman sa akin. I said I'm fine. I don't need you. Biglang pumutok ang transformer sa poste at nawala ng kuryente. Nabalot ng kadiliman ang buong sityo. Dahil sa gulat, nawala ng balanse si Celine sa upuan. Pero bago pa siya makatili ulit, naalala niya ang lalaking nakita niyang nakatitig sa kanya sa gilid ng plaza kanina. Kaya mas lalo lang siyang natakot. Raven, ang dilim. Sa taranta niya, napatakbo siya pababa pero tumama ang sugatan niyang daliri sa gilid ng poste. My finger! Dahil sa sobrang dilim, hindi nila makita ang isa't isa. Nagkabanggaan sila ng malakas. Natisod si Celine sa isang kahon at nasalusan ni Raven sa bewang. Pero dahil madulas ang inaapakan nila, sabay silang bumagsak. Nakahiga si Celine sa damuhan, habang si Raven ay nasa ibabaw niya. Sa gitna ng dilim, hindi nila nakita ang mukha ng isa't isa. Pero ramdam nila ang mabilis na tibok ng kanilang puso. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi lang dampi, na tila ba kanina pa gustong gawin yon ng binata para patahimikin ang reklamador na dalaga. Nanigas si Celine sa posisyon niya. Sa sobrang lapit ng mukha ni Raven, nakita niya ang bawat detalye nito. Mula sa matangos na ilong hanggang sa panga nitong tila hinubog ng sining. At ang mga braso, pakiramdam ni Celine ay nakasandal siya sa dalawang matigas na puno ng nara. Hindi niya sinasadyang mapahaplos sa matipunong dibdib ng lalaki habang nakakapit siya dito para balansehin ang sarili. Oh my God, is this real? Walang filter tong abs na to? Pogi. Mahinang bulong pa ni Celine. Na tila nawala ang dila sa sobrang pagkamangha. Nakatingala siya kay Raven at habang ramdam niya ang init ng katawan ng binata, muntik na siyang mapapikit sa kilig. Sarap. Anong sabi mo, miss? Tanong pa ni Raven. Kumunot ang noo habang nakatitig sa socialite na parang timang na nakahawak sa kanyang dibdib. Nagising ang diwa ni Celine nang dumako ang paningin niya sa balikat ni Raven. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na tela, ang kanyang limited edition Hermes silk scarf. Pero hindi ito nakatali ng maayos. Nakakuyom ito at basang-basa ng pawis habang nakasampay sa balikat ng lalaki. Ang silk scarf ko! Halos mabasag ang eardrums ni Raven sa tili ni Celine. Mabilis siyang kumala sa pagkakasalo ni Raven at muntik na siyang ma-out of balance ulit sa putikan habang itinuro ang scarf. That worth 50,000 pesos? 50,000! Tapos gagawin mo lang basahan? Kinuha ni Raven ang scarf sa balikat niya at kampanting ipinunas ulit sa liig niya habang nakatingin kay Celine. Eto, akala ko basahan, miss. Pero masyadong manipis. Hindi makakasipsip ng pawis ng taong nagtatrabaho. Sa totoo lang, ang hirap gamiting bimpo, madulas. Bimpo? Namuti ang mga mata ni Celine. That's pure silk from France. It's not meant for your kilikili sweat. Miss, ikaw ang nagpadala nito sa amin, diba?
Relief goods? O heto, gumaan yung pakiramdam ko. Na-relief yung init ko. Effective naman pala. Pambabara ni Raven habang may nakakalokong ngisi. It's not relief goods. That's my box of secrets. Give it back to me. Akmang lundag na si Lynn para hablutin yung box sa mesa. Pero huli na ang lahat. Napatingin siya sa gilid at doon ay mas lalong gumuho ang mundo niya. Ang kanyang beige na shaping underwear. Yung pang-ipit ng taba ay hawak-hawak na ng dalawang bata. Tumatakbo ang mga ito sa gitna ng plaza habang iwinawagayway ang underwear na parang banderitas. Uy, tignan nyo! Ang lupit ng saranggola ni Kagawad! May 2 butas! Saad pa ng isang bata. Give that back! That's my girdle! Sigaw pa ni Celine pero mas mabilis ang mga bata. Hinarap niya si Raven. Usok na yung ilong sa galit. Look what you did! Pinagpipiestahan ng buong barangay yung dignidad ko! Kumuha si Raven ng isa pang item sa box. Ang kulay pink na butas-butas na panty ni Celine. Itinaas niya ito gamit ang 2 daliri na para bang ine-examine ang ebidensya sa krimen. Relief goods ba to o pang mitsa ng gasera? Sa dami ng butas nito, feeling ko kahit lamok, mahihiyang pumasok dito. It's vintage and it's lucky. Give it back to me, you jerk! Hablot pa ni Celine pero mabilis itong itinaas ni Raven. Sinasamantala ang height differences nila. Vintage? Sa aming mga taga-sityo, basura ang tawag dito. Biro pa ni Raven bago may kinuha pang isa pa. Isang maliit na plastic case. Binuksan niya ito at tumambad ang retainer ni Celine. At eto, akala ng mga bata, fossil ng dinosaur na may naiwang relic ng pagkain. Ano to, miss? Artifact? That's my retainer and that's not a fossil. It's from 2018. Depensa ni Celine, bagamat pulang-pula ang mukha niya sa kahihiyan. Doon na nga lang tayo sa 2018, miss. Masariwa pa siguro to nun. Hirit pa ni Raven habang tumatawa. Dahilan para magtawanan din ang mga marites na nakapaligid. Napaiyak na si Celine sa sobrang asar. I hate you! I hate this place! Give me my box! Hindi pwede. Seryosong sabi ni Raven. Biglang nag-iba ang aura. Sa amin, kapag may dumating na box, kailangang dumaan sa tamang proseso. At dahil mukhang hindi mo naman kailangan ng relief at mukhang kailangan mo ng lesson, i-hold ko muna to. Hinarap ni Celine ang kagawad. Hindi alintana ang tae ng kalabaw sa sapatos niya. Miss, bago ka mag-hysterical dyan, tignan mo muna tong iba. Baka vintage din yung tawag mo dito. Sabi ni Raven, sabay dukot sa ilalim ng box. Inilabas niya ang high-heeled platform boots na may balahibo ng manok. Hala, Diyos ko po! Sabay-sabay na pagsinghap ng mga matatanda sa gilid. Agad tinakpan ni Aling Marites ang mga mata ng apo niya. Huwag kang titingin, Totoy. Gamit yata yan ng mga maligno. Bulong ng matanda habang napasign of the cross. It's not for malignos. It's high fashion. Saad pa ni Celine, pero parang wala siyang kakampi. Mas lalong lumaki ang butas ng ilong ni Raven sa tawa nang makuha niya ang susunod na item. Isang battery-operated na face massager na hugis talong at kulay purple. Sa sobrang luma, nagbabibrate ito ng kusa habang hawak niya. Ay, gumagalaw! Saad ng mga tao. Nag-atrasan ang mga marites habang si Raven naman ay kunot noong tinitignan ang nagbabibrate na gadget. Miss, anong klaseng vibration to? Pangmasahe ba to o parang kailangan natin tong basbasan ng holy water? Saad pa ni Raven habang pilit na pinapatay ang switch. It's for my jawline. Para magka-V-shape yung face ko. Give it to me. You ignorant hunk. Sagot pa ni Celine. Habang nalalambot ang tuhod ni Celine sa gitna ng kahihiyan, napako ang tingin niya kay Bantay. Ang asong nakasuot ng kanyang designer pink headband na ginagamit niya tuwing nag-a-apply siya ng skincare. Akala ni Celine ay namamalikmata lang siya, pero dahan-dahang tumingin sa kanya ang aso. Itinaas ang isang kilay at kumindat bago humikab ng malapad. Is that my designer headband? And did that dog just wink at me? Ah, si Bantay. Bagay sa kanya, 'di ba? Ngisi pa ni Raven. Ginawang leash ng bata. At least yung aso, alam kung paanong pahalagan yung vintage mo. Kesa naman itambak lang sa box. And my suitcase! Where is my other suitcase?
Biglang naalala ni Celine ang dambuhala niyang Rimowa. Lumingon siya at nakita ang maleta niya sa gilid ng pilapil. Ginagawa na itong upuan ng isang matandang nagbabalat ng kawayan. Dahil sa bigat ng maleta at sa putikan, unti-unti na itong lumulubog at ang putik ay pumapasok na sa zipper. May Rimowa! That's a 100,000 suitcase! Halos maglupasay si Celine sa dumi. Hindi na nakapagpigil pa si Celine. Hinalughog niya ang kanyang LV sling bag at nilabas ang isang folder na may gold clip. Iniharap niya ito kay Raven ng may otoridad. Listen here, Mr. Kagawad. I brought the real relief goods. Nandun sa maleta na inuupuan ni Lolo. Now, I want you to sign this public service delivery report. Give me back my box and I will be out of this stinking place ora mismo. Tinignan lang ni Raven ang folder na tila ba isa na itong listahan ng utang ng sari-sari store. Pirma? Bakit ako pipirma? Dahil yan ang proof na nag-deliver ako. My dad needs that signature. Dahan-dahang tumayo si Raven. Ang height niya ay sapat na para mapatingala ulit si Celine. Ibinaba niya ang box sa harap nito. Miss, sa sityo Maligaya, hindi kami basta-bastang tumatanggap ng tulong. At etong box, technically, amin na to. Ipinadala to sa amin as goods, diba? So bakit ko isasauli yung donasyon mo? Donasyon? Buhay ko yan, no? My diary, my lucky undies. Patunayan mo muna sa amin na marunong kang makisama sa mga tao dito bago mo makuha tong box. Hindi dahil mayaman ka, pirma lang tapos na. Sa amin, ang pirma, pinaghihirapan. Seryosong sabi pa ni Raven, pero may mapanuksong kislap sa mga mata. Bina-blackmail mo ba ako, ha? Naniningkit ang mga matang saad ni Celine. Biglang umiti si Raven, isang ngiting nakakatunaw pero nakakairita din. Hindi, bibigyan lang kita ng tour. Isang linggong immersion. Kapag napatunayan mong hindi ka lang puro social media na yan, ibibigay ko ang box mo at pipirmahan ko ang papel mo. Nalaglag ang panga ni Celine. Excuse me? You want me to do what? Gumisilang si Raven. Inihanda ang kanyang boses. Itinaas ang megaphone at sumigaw sa buong plaza. Mga kasityo, welcome natin ang ating new volunteer. Welcome to Sityo Maligaya. Kung saan ang puso mo, siguradong liligaya. Sabay-sabay na sabi at palakpakan ng mga tao. Anong liligaya ang puso? Aatakihin yata ako dito eh. Bulong ni Celine sa sarili habang nakatingin sa putikan, sa asong kumindat sa kanya, at sa gwapong asungot na kagawad na hawak ang kanyang dignidad. O ano, Miss Celine Monteverde? Ready ka na bang lumigaya? Hamon pa ni Raven. Napatingin si Celine sa kanyang Rimowa na lalong lumulubog sa putik. Fine. Isang linggo lang, but if my nails break, I'm suing this entire place. Madaling araw pa lang, binulabog na ang panaginip ni Celine ng isang tunog na mas masahol pa sa alarm clock ng iPhone niya. Ang tilaok ng manok na parang may megaphone sa tapat mismo ng bintana. Gising na, Miss Socialite. May date ka pa. Bumukas ang pinto at iniluwa si Raven. Nakashorts lang ito at sando na hapit sa kanyang abs. May dalang kape sa basong plastik na kulay green. Ang sikat ng araw sa labas ay tumatama sa pawisan niyang balikat. Dahilan para mapalunok si Celine habang nakabalot pa sa kanyang sutlang kumot. Ano ba yan, Raven? Anong date? It's still too early. Inis na reklamo ni Celine. Pilit nilalabanan ang urge na titigan yung balikat ng binata. And why are you so shiny? Ano yan? Baby oil? Anong baby oil? Pawis to, miss. Sa probinsya, ang tawag dito, badge of honor. Biro pa ni Raven sabay lapag ng kape. Mag-ayos ka na. Kanina pa naghihintay si Junior sa labas. Junior? Who's Junior? Is he your assistant? Junior is the buffalo. Siya yung boss mo ngayong umaga, ang hari ng bakuran. Ngisi pa ni Raven. Nakatayo si Celine sa gitna ng bakuran, suot ang kanyang Chanel rain boots na ngayon ay puno na ng putik at ang kanyang oversized sun hat. Hawak niya ang isang walis tingting at isang dustpan na gawa sa pinutol na lata ng biskit. Raven, I told you, tinitignan ako ng masama ng Junior na yan. Sinasadya niya talaga, I swear. Saad pa ni Celine habang nakaturo sa dambuhalang kalabaw na prenting nakahiga sa putikan. Nandyan yung target mo, Celine.
Turo ni Raven sa likuran ni Junior. Isang tumbok ng preskong dumi ng kalabaw na umuusok pa sa init. Gusto mo ng perma at yung box mo, diba? Linisin mo yan. Isang tumbok, isang step closer sa box mo. Ew! Are you kidding me? Umuusok pa yan, no? Para siyang chocolate lava cake na galing sa impyerno. Nandidiring saad pa ni Celine. Sinubukan niyang lapitan ang dumi ng dahan-dahan, parang naglalakad sa red carpet. Pero dahil sa dulas ng boots niya, bigla siyang napaslide sa putikan. Oh my God! Sa takot na bumagsak sa dumi, mabilis siyang kumapit sa kung anong mahawakan niya. Na matipunong bewang pala ni Raven na nasa likod niya lang pala. Napasubsob ang mukha ni Celine sa dibdib ng binata. Amoy kape at amoy bagong ligong sabon nito. Miss, kung gusto mo akong yakapin, sabihin mo lang. Hindi yung gumagawa ka ng eksena sa harap ni Junior. Bulong pa ni Raven sa tapat ng tenga niya. Ang barakong boses nito ay parang kuryenteng gumagapang sa likod ni Celine. What? No way. I was just trying to balance, okay? Palusot pa ni Celine habang pilit na itinutulak ang dibdib ni Raven pero hindi naman siya bumibitaw. Saka ba't ba ang tigas mo? Matigas talaga ako, Celine. Sanay sa trabaho. Hindi tulad ng mga sapatos mong pang-mall. Hirit pa ni Raven bago sa binitawan. O ano? Iiyak na ba yung prinsesa? I'm not going to cry, no? Monteverde ako. Kayang-kaya kong linisin yung chocolate fudge na yan. Inis na binuhat ni Celine ang dustpan. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Habang sinusubukan niyang isalok ang dumi, biglang gumalaw yung buntot ni Junior. Ang buntot na puno ng putik at tumama mismo sa pisngi ni Celine. Raven! Bulag na ako! Sirang-sira na yung skincare ko! Humagalpak ng tawa si Raven habang yung mga bata sa paligid ay nagkakansawan. Kinuha ni Raven ang 50,000 pesos na silk scarf na nasa bulsa niya at dahan-dahang lumapit kay Celine. Hinawakan niya ang baba ng dalaga at dahan-dahang pinunasan ang pisngi nito gamit ang mamahaling tela. Napatahimik si Celine. Ang seryosong tingin ni Raven ay tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Huwag kang malikot. Sayang naman tong scarf mo kung hindi malilinis yung mukha mo. Malambing na sabi pa ni Raven. Gagamitin mo talaga tong scarf? Pampunas sa mukha ko? Mahinang tanong ni Celine na nalunod na sa titig ng lalaki. Bakit hindi? Mas mahalaga naman yung mukha mo kaysa sa kahit anong tela, diba? Raven winked, yung kindat na nakaka-overdose sa kilig. Bago pa makasagot si Celine, biglang tumahol si Bantay mula sa malayo. Suot pa rin yung pink headband at tila nakikisali sa tawanan. Tumigil ka nga, Raven. Sigaw pa ni Celine. Namumula ang mukha bago muling hinarap si Junior. Fine, Junior. Magtutuos tayo. Habang naglilinis si Celine, nang nanginginig ang kamay, hindi niya alam na si Raven ay nakasandal sa puno. Pinapanood siya ng may lihim na ngiti. Liligaya din yung puso mo dito, Celine. Hintayin mo lang. Katatapos lang ni Celine sa fudge project niya kay Junior nang hatakin siya ni Raven papunta sa isang sapa sa dulo ng barangay. Raven, wait! Why are we here sa creek? Magsiswimming ba tayo? Wala akong dalang bikini, no? Reklamo ni Celine habang pilit na tinatalon yung mga bato para hindi mabasa yung boots niya. Anong swimming? Tanghalian yung kukunin natin. No fish, no lunch. Sagot ni Raven sabay abot sa kanya ng isang mahabang kawayan na may tali at kawil. O ayan, mamingwit ka. Bingwit? Are you serious? I buy my fish sa supermarket, Raven. Yung fillet at walang mata. Saad ni Celine. Pero nang makita niyang seryoso si Raven na nagsisimula ng mag-set up, napabuntong hininga na lang siya. Fine. How do I do this? Dapat may pain. O heto. Sabi ni Raven sabay abot ng isang maliit na lata. Nasilip ni Celine ang loob. Oh, Raven, may mga gumagalaw na spaghetti sa loob. They're brown and parang slimy. Uod yung tawag dyan, Celine. Hindi yan pasta. Ikabit mo sa kawil mo para kumagat yung isda. No way! I'm not going to touch those. Ang creepy ng mga yan. Halos mag-stunt double si Celine sa pag-iwas. Bakit hindi na lang natin gamitin yung scarf ko as a net? At least, it's a designer. Baka mahiya yung mga isda at kusa silang tumalon doon. Hagalpak sa tawa si Raven. Miss, kahit gold pa yung net mo, kung wala kang pain, walang kakagat. Halika na dito. Lumapit si Raven sa likuran ni Celine. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng dalaga para ituro ang tamang paghawak sa kawayan. Dahil sa sobrang lapit nila, ramdam ni Celine ang init sa katawan ni Raven.
Amoy dagta at amoy araw ang binata, pero sa ilong ni Celine, parang kasing amoy ng perfumes sa Rastons ang lalaki. Hinga ng malalim, Celine. Huwag kang malikot. Bulong pa ni Raven, malapit sa tenga niya. Ang boses nito ay parang kumikiliti sa dalaga. I'm trying, pero ang likot ng uod, Raven. Mahinang sabi pa ni Celine. Nanginginig ang boses niya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lapit ng mukha ni Raven sa leeg niya. Nang sa wakas ay maihagis nila ang kawil, naupo sila sa isang malaking troso. Tahimik ang paligid. Tanging huni lang ng mga ibon at agos ng tubig ang madidinig. Raven, panimula ni Celine. Ba't ka ba nandito sa probinsya? I mean, look at you. You're smart. Well, okay, pogi ka na. You could be a model or a CEO sa Maynila. Tumingin si Raven sa kanya. Nawala ang pang-aasar sa mga mata nito. Minsan, mas masarap ang buhay sa lugar kung saan kilala mo yung lahat ng tao, Celine. Hindi yung puro building ang nakikita mo, pero wala kang makausap ng totoo. Biglang gumalaw yung bingwit ni Celine. Raven, something's pulling. It's heavy. Oh my God, baka pating to. Hilahin mo, wag mong bibitawan. Saad pa ni Raven. Sa sobrang excitement at taranta, napatayo si Celine sa troso. Pero dahil madulas ang kahoy, nawalan siya ng balanse. Ah! Imbis na isda yung mahuli, si Celine yung nahuli ni Raven. Sabay silang natumba sa damuhan. Ang dalaga ay nasa ibabaw ng binata, habang ang kawayan ay tumalsik sa kung saan. Nagkatitigan sila. Ang buhok ni Celine ay nakalaylay sa mukha ni Raven. Ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Sa gitna ng sapa, habang basang-basa ang dulo ng damit nila, tila nawala ang lahat ng inis ni Celine. Celine. Mahinang tawag ni Raven. Ang kamay nito ay dahan-dahang humahawak sa bewang ng dalaga. Ano? Halos pabulong na sagot ni Celine. Hindi makaalis sa kanyang posisyon. Yung bingwit mo, nakahuli ng bota ni Lolo. Saad ni Raven sabay turo sa tubig kung saan lumulutang yung isang lumang bota na sumabit sa kawil ni Celine. Kainis ka talaga, Raven Castillo! Saad ni Celine bago siya tumayo at namumula ang mukhang naglakad papalayo. Pero may lihim ng ngiti sa mga labi. Natapos ang kanilang tanghalian na tuyo at nilagang saging lang ang ulam dahil bota ang nahuli ng ating heiress. Pagdating ng gabi, akala ni Celine ay makakapag-rest na ang kanyang beauty. Pero nagkamali siya. Birthday ni Totoy. At ang buong sityo Maligaya ay tila naging isang dambuhalang outdoor buffet na may kasamang disco lights. Isang survival test para sa isang socialite na tulad ni Celine. Nagsimula ang lahat nang iabot ni Raven ng isang maliit na baso na may bula-bula pa. Celine, bawal ang juice lang dito. Welcome drink natin to, pampatibay ng loob. Hamon pa ni Raven. What is this? Apple cider? Ang dark ha? Tanong pa ni Celine bago tinungga yung baso ng walang kaba. Isang segundo, dalawa. Ah! Raven! My throat is on fire! Bakit lasang bakal na may sipa to? Halos magliyab ang esophagus ni Celine. Red horse yan, Celine. Beer na mga tunay na barako. Tawa ni Raven habang pinapanood si Celine na pinapaypayan ang dila gamit ang kamay. I think I can see my ancestors, Raven. Is this what you drink? No wonder ang tigas ng mukha mo. Manhid na siguro yan sa espiritu ng kabayo. Dahil sa sipa ng beer, biglang uminit ang pakiramdam ni Celine. Tamang-tama naman dahil inilatag na ang dambuhalang boodle fight sa mahabang mesa. Wait, nasan yung mga utensils? The spoon, fork? Bakit puro leaves lang to? Saad pa ni Celine nang makitang walang kubyertos. Dito sa sityo, ang kutsara mo ay kamay mo. Magkamayan tayo, Miss Socialite. Saad pa ni Raven sabay subo ng isang dakot na kanin. Dahil sa impluensya ng beer, lumaban si Celine. Fine, I'll do it. It's like organic eating, right? Pero dahil sa mahaba niyang fake nails, ang bawat dakot niya ng kanin ay sumasabit sa ilalim ng kuko habang hirap na nilalantakan ng lechon. At dahil si Raven ay sadyang mapang-asar, kumuha ito ng isang mangkok ng mainit na sabaw na kulay dark green at may mga laman loob. Celine, subukan mo to. Ito yung specialty dito. Huwag kang puro lechon, pampabata to. Dahil nasarapan sa unang tikim, humirit pa si Celine ng pang-5 kutsara. Alam mo Raven, masarap to. Medyo mapait pero may kakaibang lasa. Parang herbal soup na expensive. Parang matcha. Sakto namang dumaan yung isang matanda. Ay iha, buti nagustuhan mo.
Malinis yan. Kanina lang kinuha sa loob ng bituka nung kambing ni Mang Isko. Napatigil ang mundo ni Celine. Dahan-dahang nalaglag ang kutsara sa mangkok. Teka, bituka? Ibig sabihin, yung lagayan ng... yung bago lumalabas na dumi? Oo, yung apdo at yung kinain nilang damo na malapit ng maging poop. Ngisi pa ni Raven. Raven, nakakainis ka! Akala ko ba exotic herbal soup lang to? Uminom ako ng... Oh my God! Pero bago pa siya masuka, biglang tumunog ang pamilyar na taktak ng remix ng Budots. Dahil tipsy na, biglang nag-iba yung aura ni Celine. Wala nang hiya. Hoy Celine! Huwag kang umangawa dyan, sayaw tayo! Hamon ni Aling Marites na gumigiling na sa gitna. Naningkit ang mga mata ni Celine at biglang bumalik yung pagka-English. Okay, Aling Marites. You want a dance-off? I'll show you how a Monteverde parties. Excuse me everyone, move over. Itinaas ni Celine ang laylayan ng kanyang silk dress at sa harap ng buong sityo maligaya, nagbudots ang ating heiress ng naka-stiletto heels. Hagalpak sa tawa ang buong barangay. Doon sa gitna ng usok ng inihaw, amoy ng papaitan at ingay ng budots, nakita ni Raven ang isang side ni Celine na mas masarap kasama kesa sa mga socialite na nakilala niya. Pag-uwi nila, ang ingay ng budots ay napalitan ng marahang kuskos ng gitara ni Raven sa hagdan. Doon, naging seryoso ang gabi. Hanggang sa bumagsak ang balita tungkol kay Isabela, kinaumagahan. Isang balitang mas mapait pa sa papaitan. Paris pala, socialite din, bulong ni Celine. Tignan natin kung makapagbudos yung Isabela na yan kapag nasubsob siya sa putikan. Mula sa malayo, nakita niyang papalapit si Raven na may dalang tubig at nakangiti. Pero imbis na kiligin, inirapan siya ni Celine. Don't talk to me, Raven Castillo. Magtrabaho ka na dun sa jowa mong taga-Paris. I'm going to the field. Huwag mo kong susundan. Naiwan si Raven na tulala. Ha? Anong kinalaman ng Paris dito? Samantalang si Celine ay naglalakad papalayo habang nanggagalaite. Kaya pala special yung treatment sa akin. Kasi sanay siya sa mga katulad ko. Akala mo uunahan kita. Mag-aararaw ako kahit masira yung kuko ko. Mataas na ang sikat ng araw pero mas mataas yung pride ni Celine Monteverde. Habang ang ibang socialite ay nasa spa, si Celine ay nasa gitna ng bukid, pilit na itinataboy ang selo sa pamamagitan ng pag-aararo. Junior, move! Sinasadya mo talaga eh. Saad pa na Celine pero sa isang malakas na hila ni Junior, sumabit ang kamay ng dalaga sa magaspang na kahoy ng araro. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa dulo ng daliri ni Celine hanggang sa kanyang buong braso. Hindi lang kasi basta nabali ang acrylic nails niya. Nadamay ang tunay niyang kuko at napunit ang balat sa ilalim nito. Ah! Raven! Masakit! Napaupo si Celine sa putikan at nanginginig ang buong katawan. Hindi na ito arte. Nanlalabo ang paningin niya dahil sa sakit. Agad na tumakbo si Raven patungo sa kanya. Celine! Anong nangyari? Natatarantang kinuha ni Raven ang kamay ng dalaga at nakita ang dugong mabilis na humahalo sa putik. Walang sabi-sabing binuhat ni Raven si Celine na parang isang prinsesa at dinala sa silong ng isang malaking puno ng mangga. Inilapag niya ito ng dahan-dahan. Kinuha ni Raven ang silk scarf na Celine na nakasabit sa bag nito at walang pag-aalinlangang ginamit para ibalot sa nagdurugong daliri ng dalaga. Raven, may scarf! Mahal yan! Mahinang bulong pa ni Celine habang humihikbi. Mas mahal ka kaysa sa tela na to, Celine. Tumahimik ka na muna. Seryosong saad pa ni Raven. Sa puntong yon, mas lalong naiyak si Celine. Hindi lang dahil sa hapde, kundi dahil sa pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya. Shh, tahan na. Malinis na to. Hindi ito mai-infect. Bulong pa ni Raven. Hinawakan niya ang kamay ni Celine ng sobrang ingat. Dahan-dahan niyang hinipan ang daliri ng dalaga para mabawasan ang hapde. At bago pa ito makapagsalita ay marahang hinalikan ni Raven ang dulo ng kanyang nasugatang daliri. Napatigil sa pag-iyak si Celine. Parang nawala ang kirot at napalitan ng kakaibang pakiramdam. Tulala siyang nakatingin kay Raven habang ang mukha niya ay basa pa rin ng luha. Rave! Oh my God, Rave! Is that you? Isang matinis at eleganteng boses ang bumasag sa mahiwagang sandali. Mabilis na napabitaw si Raven at napalingon sa kalsada. Doon, nakatayo ang isang babaeng morena, matangkad, at suot ang isang linen jumpsuit na may Parisian chic. Amoy mamahaling perfume ang dala ng hangin na dumating kasabay niya. Isabela,
Bulong ni Raven sabay tayo para salubungin ang bagong dating. Riv! Babe, I'm back! I missed you so much! Mabilis na yumakap ang babae kay Raven at hinalikan ito sa pisngi. Naiwan si Celine sa ilalim ng puno. Bit-bit ang balot na daliri at ang pusong parang mas nasugatan pa kesa kanyang kuko. Pinanood niya si Raven na lapitan ng babae. Aba, mas matangkad lang siya at mas morena, sabi ni Celine at sa loob-loob niya. Pero mas maganda pa rin ako. Kahit duguan ako pa rin yung mas Diyosa. Binalikan sila ni Raven kasama si Isabela. Celine, si Isabela. Isabela, si Celine, yung volunteer dito. Tumingin si Isabela kay Celine mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pang-iinsulto. Oh, the volunteer. Why is she so messy, Riv? And is that a silk scarf on her dirty hand? What a waste. Ngumiti si Isabela pero kitang-kita ni Celine ang pagkamaldita sa mga mata nito. Bilang isang socialite, alam ni Celine ang amoy ng kalaban. Naningkit ang mga mata ni Celine. Pinahid niya ang natitirang luha at tumayo ng tuwid kahit kumikirot pa ang kamay. It's called hard work, Isabella. Hindi lahat dito, puro forma lang. Right, Raven? Tinitigan ni Celine ng diretsyo si Isabela. Aba, magtutuos tayo kung ganyan ka makatingin, Isabela. Akala mo ikaw lang yung marunong magmaldita. Welcome to the jungle, girl. Naiwan si Celine sa kalsada. Nakatingin sa papalayong motor ni Raven kung saan naka-backride ang Parisian na si Isabela dahil may pupuntahan daw sila. Nang gagalaiti siya. Totoy, look. Isang sampa lang nung Isabela na yan, parang lintana kung makakapit kay Raven. And did you hear her, babe? In this economy? Talak pa ni Celine habang pinapaypayan ng sarili gamit ang kamay. Bantayan daw kita, ate ganda, sabi ni Kuya Raven. Baka daw mapulikat ka po sa sobrang kaartehan. Inosenteng sagot pa ni Totoy. What? Me? Maarte? Halika dito, Totoy. Isasabit natin lahat ng banderita sa sityo nyo. I'll show that kagawad na hindi ko sa kailangan. Sinugod na Celine ang plaza. Kahit nagdurugo ang daliri na nakabalot pa rin ng silk scarf, kinareer niya ang pagkakabit ng dekorasyon. Celine anak, tama na yan, gabi na Baka mapuyat yung beauty mo. Awat ni Aling Marites. No, Tita Marites, this is my aesthetic vision. Itong blue na banderitas, dapat pantay sa yellow. At bakit parang itong bulaklak hindi fresh? Parang yung taga-Paris na yun, mukhang lantana. Gigil na sagot ni Celine. Gabi na pawis si Celine pero ayaw tumigil. Maya-maya, narinig niya ang ugong ng motor. Huminto ito sa likuran niya. Oh, akala ko ba volunteer ka lang? Bakit parang balak mo nang maging mayor ng sityo sa sipag mo? Asar pa ni Raven pagkababa ng motor. Wala na si Isabela. Whatever, Raven. I'm busy. Huwag mo akong kausapin. Baka ma-infect pa tong sugat ko sa presensya mo. Irap ni Celine habang nakatayo sa isang upuan para mag-abot ng dekorasyon. Grabe, ang sungit naman po. Bakit? Dahil ba isinama ko si Isabela? Selos ka. Bumili lang kami ng papremyo sa bayan. Lapit pa ni Raven, nakangisi na naman ang loko. Selos? Hello? I'm a Monteverde. Wala yan sa vocabulary ko. Dun ka na sa babe mo. Bakit ka pa ba bumalik? Wala ka bang Parisian duties? Galit ka nga. Tawa pa ni Raven. Hinawakan niya ang paan ng upuan ni Celine. Bumaba ka na nga dyan, baka mahulog ka. Isisi mo na naman sa akin. I said I'm fine. I don't need you. Biglang pumutok ang transformer sa poste at nawala ng kuryente. Nabalot ng kadiliman ang buong sityo. Dahil sa gulat, nawala ng balanse si Celine sa upuan. Pero bago pa siya makatili ulit, naalala niya ang lalaking nakita niyang nakatitig sa kanya sa gilid ng plaza kanina. Kaya mas lalo lang siyang natakot. Raven, ang dilim. Sa taranta niya, napatakbo siya pababa pero tumama ang sugatan niyang daliri sa gilid ng poste. My finger! Dahil sa sobrang dilim, hindi nila makita ang isa't isa. Nagkabanggaan sila ng malakas. Natisod si Celine sa isang kahon at nasalusan ni Raven sa bewang. Pero dahil madulas ang inaapakan nila, sabay silang bumagsak. Nakahiga si Celine sa damuhan habang si Raven ay nasa ibabaw niya. Sa gitna ng dilim, hindi nila nakita ang mukha ng isa't isa. Pero ramdam nila ang mabilis na tibok ng kanilang puso. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi lang dampi, na tila ba kanina pa gustong gawin yon ng binata para patahimikin ang reklamador na dalaga. Sa sityo Maligaya, parang may shooting ng action movie. Nakaharang si Aling Marites sa tapat ng bulldozer.
Bit-bit ang cellphone na nanginginig sa dami ng notification. Mga kasityo, share nyo to! 20,000 viewers na tayo! Sigaw ni Aling Marites sa kamera. Tignan nyo tong mga tauhan ni Monteverde. Akala mo kung sinong mga siga. Kagawad Raven, ilabas mo na yung resibo. Lumabas si Raven sa gitna ng pilapil. Hawak ang megaphone. Attorney Santos, bago nyo gibain yung unang bahay dito, panoorin nyo muna yung mga live stream ni Aling Marites. Naka-upload na sa cloud ang laman ng SD card ni Celine. Ang bribery nyo sa DENR, ang tax evasion ng kumpanya nyo, lahat yan nasa kamay na ng ombudsman. Napatigil ang mga bulldozer. Ang mga pulis na dala ng mga Monteverde, dahan-dahang nagbaba ng armas at nagsimulang magbulungan. Anong SD card? Utal ni Attorney Santos habang chinecheck ang phone niya. Nanlaki ang mata niya nang makita ang headline sa news. Monteverde Group, sangkot sa malawakang land grabbing at korupsyon. Samantala sa Forbes Park, hindi alam ni Don Fernando na gumuho na ang mundo niya. Nagmamadali siyang lumabas ng mansyon para takasan ang mga warrant na paparating. Pero hinarang siya ng kumpul-kumpul na biktima ng mga nakaraang projects niya. Ayan na yung linta! Sugod! Sigaw ng isang matanda. Isang hilaw na itlog ang tumama sa saktong noo ni Don Fernando. How dare you! Sigaw ng Don. Pero bago pa man siya makahakbang, nadulas na siya sa isa pang itlog na nabasag sa semento. Bumagsak siya ng patihaya. Saktong pagdating ng mga reporter at pulis. Sir, you are under arrest. Sabi pa ng pulis habang pinupusasan siya sa gitna ng malansang amoy ng itlog. Habang hila-hila ng mga pulis ang Don, na punong-puno ng itlog ang muka, lumabas ang madrasta ni Celine mula sa mansyon. Naka-full makeup pa ang lola mo, bit-bit ang kanyang Hermes bag, at tila balak pang mag-inarte sa harap ng media. Don't touch him! Do you know how much this scandal will cost us? Sigaw ng madrasta habang iwinawasiwas ang designer bag niya. And you people, get away from our gate! You smell like poverty! Dahil sa sobrang taray niya, lalong nag-init ang ulo ng mga biktima ng land grabbing. Abay, kasama ka rin pala! Sigaw ng isang ale na may bitbit na balde ng expired na yogurt at isang tray ng itlog. Etong sayo, para luminis naman yung budhi mo! Eksaktong tumama ang itlog sa platinum blonde niyang buhok. Sumunod ang isang buhos ng malapot na yogurt sa kanyang Hermes bag. Sa itaas ng mansyon, dinig ni Celine ang gulo. Nakalak ang pinto niya kaya hindi siya makalabas. Hoy mga kuyang bodyguard! Buksan niyo to! I need to go to my fans! To my people! Sigaw ni Celine habang sinusubukan buksan ang pinto. Ayaw niyo ah! Watch me! Kinuha ni Celine ang kanyang mamahaling satin bedsheets. Pinagtagpi-tagpi niya ito ng mabilis. Isang Monteverde ang aakyat, pero isang wife o pagkagawad ang bababa. Itinali niya ang dulo sa paa ng kama at ibinato ang dulo sa bintana. Habang pababa siya, sumabit pa ang kanyang silk robe sa isang pasamano. Oh my God! Not my robe! Mahal to sa Rastons! Reklamo niya habang nakalawit sa hangin. Nataranta siya nang makita ang mga bodyguards na papasok na sa kwarto niya. Ma'am, bumalik ka dito! In your dreams, losers! Sigaw pa ni Celine sabay bitiw at talon sa garden, may sa ibaba. Ouch! My ankle! But it's okay. At least I'm free. Kahit pilay-pilay at nakatsinelas na lang ng pambahay, tumakbo si Celine palabas ng gate. Sumakay siya sa unang tricycle na kanyang nakita sa labas ng subdivision. Kuya, sa terminal ng bus. Sitio Maligaya. Bilisan mo. May asawa kong kailangang iligtas sa demolisyon. Ma'am, nakagown ho kayo? Tanong pa ng driver. Fashion choice ko to, kuya. Wag kang ano. Ay kuya, wait. Sa law firm na lang muna tayo ni Mommy. Gina. Saad pa ni Celine habang pinapagpag ang dumi sa kanyang gown. Doon, hinarap ni Celine ang mga abogado. I want the deeds for Sitio Maligaya transferred to the residents now. Gamitin niyo lahat ng trust fund ko. I don't care if I end up with nothing. Basta wag lang silang mawala ng bahay. Makalipas ang ilang buwan na puyat sa pag-aayos ng legalities at pagharap sa media, sa wakas, sumakay na siya ng bus. Tahimik na ang Sitio Maligaya. Wala na ang mga bulldozer. At legal ng pag-aari ng mga residente ang kanilang lupa sa tulong ng mana ni Celine mula sa kanyang ina. Naglalakad si Celine sa gitna ng pilapil. Hindi na siya naka-stiletto heels. Ang suot niya na ngayon ay isang tsinelas na mabalahibo
Sosyal pa rin, pero pang bukid version. Raven! Sigaw niya nang makita ang pamilyar na likod ng lalaking nag-aararo kasama si Junior. Napatigil si Raven at dahan-dahang lumingon. Agad na sumilay ang ngiti sa kanyang labi na matagal nang hindi nasisilayan ng sityo. Tumakbo si Celine kahit medyo sumasablay ang tsinelas niya sa putik at tumalon para yumakap sa leeg ni Raven. I'm sorry, Raven. I'm sorry for everything. Saad ni Celine habang nakabaon ang mukha sa leeg ng binata. Ako dapat ang mag-sorry, Celine. Pinagtabuyan kita nung kailangan mo ko. Sagot ni Raven habang lalong hinihigpitan ang yakap sa kanya. Mahal kita kahit maarte ka. Mahal din kita kahit amoy kalabaw ka na naman. Biro pa ni Celine habang tumatawa sa gitna ng luha. Grande ang naging kasal ng dalawa. Ang buong sityo ay nandoon at si Junior ang may bitbit na mga bulaklak na muntik na niyang kainin. Pagdating sa reception, walang pasosyal na sit-down dinner. Budal fight at unahan sa balat ng lechon ang naganap. Sa gitna ng dance floor, agaw eksena si Aling Marites. Nakared na bestida ang lola mo at halatang may misyon. Atensyon sa lahat ng mga single na kalalakihan dyan. Baka naman, nag-iisa lang ako sa buhay. Sino yung gusto ng lambing na may kasamang libreng palengke araw-araw? Hirit pa ni Aling Marites nang hinablot niya ang mic ng MC. Hinila ni Aling Marites ang maswerteng lalaking nakita niya. Ang nag-iisang DJ ng sound system na kasalukuyang nagtitimpla ng kanta. Aling Marites, teka lang po. Nagpapatugtog pa po ako. Pakiusap ng pawisang DJ habang pilit na inaalis ang kamay ng matanda sa braso niya. Hayaan mo muna yan, iho. I-play mo yung Careless Whisper. Sayaw tayo. Baka tayo na yung next na ikakasal. Hagik-hik na sagot pa ni Aling Marites. Sabay kaladkad sa kawawang DJ sa gitna ng floor. Napailing na lang ang DJ habang wala nang nagawa kundi sumunod sa indak ng matanda. Tawang-tawa naman sina Raven at Celine habang pinapanood si Aling Marites na pilit isinasayaw ng tango ang partner niyang mukhang gusto nang mag-resign sa trabaho. Kinagabihan, naka-silk robe si Celine. Dahan-dahang lumalapit kay Raven na nakatopless sa gitna ng kama. Kagawad, baka naman may gusto ko pang isubmit na proposal sa akin. Pabebe ni Celine habang kinakagat ang labi. Gusto mo ba ng detailed report, Madam President? Hirit ni Raven bago hinalikan nang madiin si Celine. Inihiga ni Raven si Celine sa kama. Puno ng pagnanasa ang bawat haplos. Habang nagiinit ang bawat sandali at dahan-dahang hinuhubad ni Raven ang silk robe ni Celine. Kuya Raven! Yung baka ni Aling Marites nakawala po! Papunta yata sa bahay niyo! Sigaw ni Totoy mula sa labas ng bintana. Totoy, hindi ba pwedeng bukas na? Sigaw ni Raven na nanggigigil habang nakapatong kay Celine. Kuya, baka masira yung garden ni Ate Ganda. Sayang naman po. Napa-facepalm si Celine habang tumatawa. Raven, go na. Unahin mo muna yung baka. Mamaya na yung hot session natin. Sandali lang to, Celine. Humanda ka sa akin mamaya. Dali-daling nagsuot ng shorts si Raven at tumalon sa bintana para habulin ang baka. Pagbalik ni Raven, pagkaraan ng 10 minuto, hingal na hingal siya pero determinadong ituloy ang naudlot. Agad niyang sinunggaban si Celine ng mga halik mula lieg hanggang dibdib. Wala na yung baka? Tanong pa ni Celine habang hinihingal. Wala na. Pero may isang hayop pa na kailangang mapaamo dito. Pilyong sagot ni Raven. Sa gitna ng pawis, tawa at init ng kanilang mga katawan, napatunayan ni na Raven at Celine na sa sityo maligaya, ang tunay na ligaya ay hindi lang nakukuha sa titulo ng lupa, kundi sa bawat sandaling magkayakap sila, kahit may sumisingit pang baka sa bintana. At doon, nagtatapos ang kwento ng sosyalitang natuto sa putikan at ang kagawad na nahanap ang kanyang reyna sa gitna ng bukid. At yun na nga po ang kwentong pag-ibig ni Raven at ni Celine. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod po, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.